Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga katulad ko na avid listener ng programa ninyo. Sa araw-araw na pakikinig sa programa ninyo, via online ang nagtulak sa akin na ibahagi ang kwento ng buhay ko. Ito ay upang magsilbing inspirasyon sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Inel, 34 years old at tubong Bicol. Lumaki po ako sa hirap at pang-anim sa 11 magkakapatid. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay namulat na ako sa pagbabanat ng buto. Nakatira ako kasama ng lola ko sa mahigit 1 oras at kalahati ang layo nito mula sa tirahan ng mga magulang ko. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako nakabukod sa nanay at tatay ko. Kahit ako ay nagtataka din, Papa Dudut. Bata pa lamang ako ay tanong ko na yan sa aking isipan. Iniisip ko na bakit sa dinami-dami naming magkakapatid, ako ang napili ng tatay ko na itira kasama ang lolo ko. Nabuo tuloy sa isipan ko na marahil ay hindi ako mahal ng tatay ko, o ako ang less favorite kaya ako ang mas pinili na mapalayo sa kanila. Hindi po naging masaya ang childhood ko. Bahay at eskwelahan lamang ang naging routine ng buhay ko. Grade 2 pa lamang ako nang tumira ako sa lola ko. Mag-isa lamang ako naglalakad papasok sa paaralan. Magsisimula akong maglakad mga alas 5:30 ng umaga. Kailangan kong agahan upang umabot ako ng alas 7 sa klase ko. Alas 5 naman ng hapon pagkatapos ng klase ay magsisimula na ako maglakad pabalik sa bundok kung saan nakatira kami ng lola ko. Masakit sa akin isipin, Papa Dudut, na sa tuwing mapapadaan ako sa bahay ng mga magulang ko ay nakikita ko ang mga kapatid ko na masayang naglalaro. Gustong gusto kong sumali sa habulan nila pero hindi ko magawa dahil kailangan ko nang magmadaling umuwi dahil baka abutin ako ng dilim sa daanan. Sa totoo lang, Papa Dudut, takot na takot ako habang naglalakad ako pa uwi sa tinitirhan namin ng lola. Dahil bukod sa murang edad ay mag-isa lamang ako at ang dinadaanan ko ay malalaking mga puno at damuhan. Normal lamang sigurong matakot ang isang batang katulad ko dahil sari-saring katatakutan ang pumapasok sa isipan ko. Pero lahat ng yan ay itinago ko na lamang sa aking sarili. Ayaw ko kasing mag-alala ang aking lola. Ang lola ko lamang ang dahilan kung bakit nilalakasan ko ang loob ko dahil matanda na siya at mag-isa lamang sa bahay niya. Naalala ko pa kung paano niya pagalitan si Papa dahil hinahayaan daw akong umakyat ng bundok na mag-isa. Hindi man lang daw ako ihatid. Ang katwiran naman ni Papa ay matapang naman daw ako at kaya ko naman daw na mag-isa. Grade 5 ako, Papa Dudut, noong maisipan ng lola ko na bumaba ng bundok at lumipat ng tirahan malapit sa bahay ng mga magulang ko. Kasi nga daw matanda na siya at delikado ang manirahan sa kabundukan. Natuwa ako, Papa Dudut, dahil sa wakas ay magkakaroon ako ng pagkakataon na makasama at makalaro ang mga kapatid ko. At syempre, makakasama ko na rin sina Mama at si Papa. Pero saglit na kaligayahan lamang pala yon. Dahil kahit kasama ko na sila sa isang bahay ay para akong naging estranghero sa piling ng pamilya ko at higit sa lahat ay palagi akong napapagalitan ni Papa.
kahit sa mababaw na kadahilanan lamang. Dumating pa sa punto na kapag nagpapadala ang mga ate ko na nagtatrabaho sa Maynila lahat ay may regalo maliban sa akin. Palihim akong umiiyak, Papa Dudut. Ayaw kong ipakita sa kanila na nasasaktan ako. Kapag kaharap sila ay kunwari masaya ako para sa kanila, pero ang hindi nila alam ay halos gusto ko nang bumagsak ang mga luha ko. Naaalala ko pa, Papa Dudut, buwan ng Disyembre yon. Malapit nang magpasko. Umuwi ang mga ate ko noon galing ng Maynila. Walang paglagyan ng tuwa ko habang sinasalubong ko ang mga ate ko. Isa pa ako sa mga nagbuhat papasok ng bahay sa mga bagahe ng mga ate ko. Nagpahinga at kumain lamang ang mga ate at pagkatapos noon ay nagsimula na silang mamahagi ng kanilang mga pasalubong. Lahat ng mga kapatid ko ay merong bagong damit, sapatos at laruan. Antay ako ng hantay ng para sa akin, pero nakikita ko na pakonti ng pakonti ang laman ng box. Hanggang sa wala nang natirang laman. Wala pa ring inabot sa akin. Nakikita ko ang saya sa mukha ng mga kapatid ko. Halos hindi magkamayaw sa pagsukat ng mga bagong damit at sapatos. Napansin marahil ng mga ate ko na tahimik lamang ako naghihintay sa isang tabi. Sa kanila na-realize na hindi pala sila nakabili ng para sa akin. Palibhasa kakatapos lang ng dinner, inutusan ako ng tatay ko na magligpit na lamang ng pinagkainan. Total naman daw ay wala naman daw pasalubong ang mga ate para sa akin. Pilit ang ngitin at tumalikod ako at naglakad papunta sa kusina. Pagdating ng kusina ay nadatnang ko ang pusa sa ibabaw ng lamesa na dinidilaan ng mga naiwang pinggan na pinagkainan ng mga ate ko. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng gabing yon, Papa Dudut. Disappointment, inggit at awa sa sarili ang naramdaman ko. Dumagdag pa ang inis sa pusang tila ba nang aasar pa dahil masayang masaya habang kumakain sa ibabaw ng lamesa. Naibuntun ko sa pusa ang lahat ng frustration ko. Sa inis ko ay binato ko ito ng kutsara at sa kamalas-malasa naman ay tinamaan ng kutsara ang bagong plato ng tatay ko na regalo pa ng mga ate ko galing sa Maynila. Sa lakas ng pagkabasag ay humahangos ang tatay ko patungo sa kinakaroonan ko. At laking gulat niya nang makita niyang nabasag ang paborito niyang plato. Walang tanong-tanong, Papa Dudut, ay sinampal ako ng tatay ko, sabay sabi ng regalo yan sa akin ng ate mo. Bakit mo binasag? Sa lakas ng pagkakasampal niya, para akong nakakita ng stars. Sobrang sama ng loob ko, Papa Dudut. Wala na nga akong pasalubong mula sa mga ate ko ay nasampal pa ako. Nang gabing ding yon, Papa Dudut, ay nag-decide akong tumirang muli sa piling ng lola ko. Ng bahay ilang kanto lamang mula sa bahay namin. Nagpatuloy ang ganong sistema sa buhay ko, Papa Dudut. Malayo pa rin ang loob ng tatay ko sa akin. Palagi niya akong kinukumpara sa mga ate ko. Kesyo hindi ko raw gayahin ang mga ate ko na palaging nasa top 10 noong nag-aaral. Ako kasi ay nasa 80 lamang to 90 ang grades at hindi man lang pumapasok sa top 10 kaya halos ayaw niyang pirmahan ng report card ko. Nakapagtapos ako ng elementarya na walang honor, Papa Dudut. Kaya naman hindi na nag-abala si Papa na dumalo pa sa graduation ko. Si Mama naman kabuwanan na sa bunso namin kaya hindi rin siya nakadalo. Tinanggap ko ang diploma ko, Papa Dudut, na wala man lang kamag-anak na pumalakpak. Sa totoo lang ay naiinggit ako sa mga kaklase ko na bagamat walang honor o mas mababa pa ang grade sa akin, nandun ang mga magulang na abotenga ang ngiti dahil nakatapos na ang kanilang mga anak. Nasabi ko sa sarili ko na sana ay maranasan ko rin na ipagmalaki ng magulang. Pag uwi ko ng bahay, Papa Dudut, excited pa ako na ipakita kina Mama ang diploma ko. Pero nagulat ako na pag uwi ko ay may bisita sina Mama at Papa. Pinakilala nila sa akin si Aling Melly. Si Aling Melly daw ay naghahanap ng kasambahay na ipapasok sa Maynila. In short ay isang recruiter. Kinabahan ako, Papa Dudut, kasi parang alam ko na ang mangyayari.
Hindi nga ako nagkamali Papadudot, nakipagkasundo sina mama at papa na ipasok akong kasambahay sa Maynila. Halos lumuhod ako noon sa harap ni papa. Nakiusap ako sa kanya at sinabi ko na gusto kong mag-aral ng high school at ayaw kong sumama kay Aling Meli papunta ng Maynila. Pero buo na pala ang desisyon nila papa. Wala akong nagawa, labagman sa kalooban ko ay napilitan akong sumama at namasukan ako sa Maynila. Buwan ng Marso noon Papadudot, 11 taon pa lamang ako noon. Hindi bale magdo-12 pa lang sa buwan ng Setyembre. Unang tapa ko sa Maynila kasama ang ilang kababayan ko na na-recruit ni Aling Meli. Malakas ang kabog ng dibdib ko noon dahil sa takot. Pinapalakas ko na lamang ang loob ko at iniisip ko na okay lang kasi nandito na rin naman sa Maynila ang mga kapatid ko. Iniisip ko na rin na baka ito na ang maging way para mahalin at maging proud sa akin ang tatay ko. Hindi naging madali ang naging journey ko dito sa Maynila. Sa lahat ng na-recruit ni Aling Meli, ako na yata ang pinakamalas ng napuntahang amo. Malupit ang naging amo ko. Isa siyang Chinese na may asawang Pinoy at may isang anak. Dinumero ang aming galaw. 3 kaming kasama sa bahay at ako ang natokang mag-alaga sa siyam na aso na anak na halos kung ituring nila. Buti pa nga ang mga aso ay anak ang turing nila pero kaming mga kasama nila sa bahay ay parang hayop kong tratuhin. Dito ko nadiskubre ang talent ko Papadudot. Nadiskubre ko na kaya ko palang matulog nang nakamulat ang mata. At kaya ko rin magpunas ng pader habang tulog. Paano? Hindi ko rin alam kung paano ko yun nagawa. Halos 4 na buwan akong nakasama sa bahay ng amo ko. At sa 4 na buwan na yon, maswerte na lamang kami kung makatulog kami ng 4 na oras sa isang araw. Bawal din gumamit ng telepono o lumabas ng bahay. In short ay naging preso kami. Halos nakabantay sa amin ang aming mga amo sa bawat galaw at nakaplano pa. Nakaplano ang oras ng breakfast, lunch at dinner, pati ang oras ng pagtulog at pagising. Bawal ang mas maaga sa nakatakdang oras. Pagdating naman ng pagkain Papadudot ay nakaplano rin. Mas masarap pa ang ulam ng siyam na aso na alaga ko kesa sa ulam naming 3. Oats sa umaga at fried o lechong manok ang lunch para sa mga alaga kong aso. Samantalang sa aming 3 ay nilagang munggo o okra na ni asin ay wala man lang para pampalasa. Kapag hindi nakatingin ang mga amo ko Papadudot ay palihim akong sumusubo ng karneng manok na dapat ay para sa mga alaga kong aso. O kaya ay nagnanakaw ako ng 3 scoop ng Quaker Oats at madali ang kong kakainin sa loob ng CR. Isang umaga Papadudot umalis ang amo kong babae at ang anak niya upang maggrocery. Naiwan ang amo kong lalaki upang magbantay sa amin. Usually kapag umalis sila ay tinatago nila sa kwarto nila ang telepono. Pero parang inadya ng langit na maiwan nila ang telepono ng araw na yon. Sinamantala ko na ang pagkakataon habang ang amo kong lalaki ay naglulunoy sa pool sa ground floor. Tumawag ako sa ate ko at napayak ako nang marinig ko ang boses ng ate ko. Halos wala rin akong nasabi dahil sa takot na mahuli ako at binaba ko na kaagad ang telepono. Nang mga panahon na palang yon ay pinapahanap na ako ng mga kapatid ko at umabot pa sa barangay ang lahat. Pinabarangay nila si Aling Meli kasi nga naman 4 na buwan na nila akong hindi makontak. Pero wala ring nagawa si Aling Meli dahil hindi rin niya alam kung nasaan ako. Dahil yung amo na pinagbigyan sa akin pinasa rin ako sa ibang amo. Sa tulong ng amo ng kapatid ko ay natubos nila ako sa amo kong Chinese. Oo Papadudot, tinubos po nila ako dahil nakakontrata ako ng 6 na buwan sa kanila. Nagreklamo ang kapatid ko sa DSWD laban sa mga amo ko para lamang mabawi ako. Dahil nga menor de edad pa lamang ako at maaaring madawit ang mga magulang ko ay inurong namin ang reklamo, total ay nabawi naman ako. Nag-decide ang kapatid ko na pauwi na ako ng Bicol pero tumanggi ako. Sabi ko ay maghahanap ako ng ibang amo.
Ayaw ko kasing umuwi nang wala man lang napatunayan sa tatay ko. Sinuwerte naman ako Papa Dudut dahil nakahanap ako ng mabait na amo. This time ay totoong bata na ang inaalagaan ko. Pinag-aral po ako ng high school ng amo ko at nakikita raw nila na matalino ako. For the first time Papa Dudut ay nakarinig ako ng papuri para sa akin. At masaya ako kasi meron pa palang tao na nakakakita ng worth ko. Naisip ko lang na sana ay makita rin ng tatay ko ang worth ko at maging proud din siya sa akin. Pinagbuti ko ang pag-aaral ko Papa Dudut at naging certified working student ako. Kasambahay sa araw at estudyante sa gabi. Mula first year hanggang fourth year ay top 1 ako Papa Dudut at natapos ko ang high school with flying colors. 7 medalya ang naiuwi ko sa tatay ko. December noon Papa Dudut kasalukuyang nasa first year college ako noon sa PUP Santa Mesa, taking up business management. Umuwi kami ng mga kapatid ko para sa Bicol magpasko. Kung dati isa lang akong abangers ng pasalubong, ngayon ako na ang namimigay ng pasalubong at sigurado ko na lahat ay makakatanggap ng regalo. Lahat ng naipon ko mula sa allowances ko sa school at sa mga sideline ko noon ay inabot ko kina mama at papa. January 2008. Bago kami bumalik ng Maynila ay kinausap ako ng masinsina ng tatay ko. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi niya sa akin na proud siya sa lahat ng mga achievements ko. Proud daw siya sa akin kasi nakayanan ko ang buhay sa Maynila. At nangako siya sa akin na kapag dumating daw ang pera niya ay siya naman daw ang magpapadala sa akin sa Maynila. Natawa na lamang ako sa loob-loob ko kasi naisip ko na saan namang kukuha ng pera si Papa. Masaya ang puso ko na bumalik ako ng Maynila lalong-lalo na at inspired na pagbutihin ko ang pag-aaral ko. Ang sabi ko sa sarili ko ay gagawin ko ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Pero hindi rin nagtagal Papa Dudut, buwan ng March taong 2008 umiyak na tumawag sa akin ng lola ko. Ibinalita niya na inatake daw sa puso si Papa at hindi na umabot ng buhay sa ospital. Halos panawan ako ng malay ng mga sandaling yon Papa Dudut. Hindi ko may galaw ang mga paa ko at tulala lamang ako habang sunod-sunod ang patak ng luha ko. Doon ko naisip ang mga huling sandali namin ng tatay ko bago ako lumuwas ng Maynila. Ang tinutukoy niya palang pera Papa Dudut ay ang perang makukuha niya sa Coconut Planters Bank at sa SSS niya. Kaya lang lahat ng yon ay nagamit din sa pagpapalibing sa kanya. Hindi naging madali para kay mama ang pagkawala ni Papa. Nawalan siya ng sandigan sa buhay. Nakita namin na nahirapan si mamang makakope up. Unti-unti rin siyang nalulong sa pangungutang at kami kabilang ang utang ng nanay ko. Kaya naman doble kayod kaming magkakapatid dito sa Maynila para lamang may maitustos sa naiwan naming pamilya sa Bicol. Hindi na kami nakabangon mula nang mawala si Papa. Patong-patong ang utang ni mama at muntik na akong sumuko sa pag-aaral ko pero tiniis ko ang lahat. Buti na lamang mabait ang amo ko at todo support sa akin. Tinutulungan niya ako makapag-focus ako sa pag-aaral ko. Isa lang ang pakiusap niya. Ang alagaan kong mabuti ang apo niya. Mabilis na lumipas ang taon Papa Dudut. Naka-12 na taon din pala ako sa amo ko. Year 2000 akong dumating sa kanila at 2012 naman akong umalis sa kanila upang subukan ng kapalaran sa labas. By the way Papa Dudut, nakapagtapos po pala ako ng college sa awa at sa tulong ng mga amo ko. Nag-apply ako sa iba't ibang kumpanya at natanggap naman ako. Akala ko eto na ang simula na magandang buhay para sa pamilya ko pero mukhang mahal na mahal ako ni Lord at binigyan na naman ako ng panibagong dagok sa buhay ko. Year 2014, 2 years after kong makapagtapos ng college. Na-diagnose ako na meron akong polyps sa uterus ko and it was malignant. Kalat na ang polyps sa uterus ko. Ang sabi ng OB na nag-ultrasound sa akin ay kinakailangan na raw akong maoperahan as soon as possible or else ay maaring kumalat pa ang cancer sa ibang part ng organ ko. Naoperahan ako Papa Dudut. Total hysterectomy ang ginawang procedure sa akin.
Nangangahulugan nito ay tinanggal na ang buong matres ko. Masakit tanggapin, Papa Dudut, na hindi na ako kailanman magkakaanak. Pero sinabi ko na lang sa sarili ko na okay lang yon kesa mamatay ako ng dahil sa cancer sa uterus. Naisip ko kasi na paano na sina mama kung mawawala ako. At naisip ko din na marami pa akong pangako sa namayapa kong ama na kailangan kong tuparin. Nagpatuloy ako sa pakikibaka sa buhay at madami ring struggles pa na dinanas ko after kong maoperahan. Lalong lalo na pagdating sa love life. Iniwan ako ni Willie, ang long time boyfriend ko, after 1 year ng operations ko. Samantalang bago ako operahan mariin niyang sinabi sa akin na hindi daw magbabago ang pagmamahal niya sa akin kahit mawalan ako ng matres at hindi na magkakaanak kahit kailan. Sa huli naghanap pa rin siya ng babae na pwede niya rong punlaan kasi pangarap daw niyang magkaroon ng junior. Hindi na ako masyadong nagmukmok, Papa Dudut, kasi simula nang maoperahan ako ay sinet ko na ang mind ko sa mga possibility na iiwan niya ako. Hindi na rin ako naghabol pa kahit na maraming beses na may nangyari sa amin at para saan pa, hindi ba? Hindi rin naman ako mabubuntis kahit na ilang beses kaming mag-sex. Nagpatuloy ako sa buhay ko na para bang wala akong pinagdadaan ng problema. Kailanman ay hindi ako nag-open up sa nanay ko at sa mga kapatid ko about sa mga problema ko. Kapag kaharap ko sila ay palagi ako nakangiti at ako ang joker ng pamilya. Pero kapag mag-isa na lamang ako sa kwarto, doon ko binubuhos ang mga luha ko. May mga nanligaw ding iba sa akin, Papa Dudut. Pero sa tuwing nalalaman nila ang kalagayan ko ay hindi na sila nagpaparamdam pa. Pero sabi nga nila ay makakahanap din daw ako ng lalaking tatanggap sa akin ng buong buo. True enough kasi ay dumating sa buhay ko si Maynard. Single dad, may 2 anak na lalaki. Hanap ako ng hanap sa malayo, yun pala ay nasa malapit lang yung nagmamahal sa akin. Alam ni Maynard ang sitwasyon ko and as a matter of fact ay tinanggap naman niya ako. Katwiran niya ay meron naman siyang 2 anak, ano pa raw ba ang hahanapin niya? Sa ngayon ay 3 years na kaming nagsasama ni Maynard. Hindi pa nga lang kasal kasama ang 2 niyang anak. Yung panganay ay 14 years old at ang bunso naman niya ay 12 years old na. Mabait si Maynard, tinutulungan niya ako sa pagsuporta sa nanay ko. At sa kasalukuyan ay maayos na ang buhay ng nanay ko. Napatayuan namin siya ng bahay at naibili na ng mga kailangan. Masasabi ko na siguro naman, nasaan man si Papa ngayon ay masaya siya kasi nakikita niya na nasa maayos na kalagayan si Mama. Papa Dudut, nais ko lamang maging inspirasyon ng mga kabataan ngayon ang kwento ng buhay ko. Nais kong ipabatid sa kanila na hindi dapat makahadlang ang mga failures, rejections and disappointments na naranasan mo para hindi ka magtagumpay. Ang lahat ng yan ay dapat maging motivations para mas mapabuti ang buhay. Dapat maging matatag sa lahat ng bagyong dumarating sa buhay natin. Huwag basta-bastang susuko sa laban ng buhay at higit sa lahat ay manalig lamang sa Diyos para malampasan lahat ng problema. Papa Dudut, God bless po sa inyong lahat sa inyong programa, naway mas marami pang ma-inspired sa mga kwento na napapakinggan sa programa mo. Lubos na gumagalang, Inel. Maraming salamat, Inel, for sharing your story sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-post ng inyong mga comments. Pindutin ang notification bell, mag-like at mag-subscribe. Patuloy po ang pagdami ng ating mga subscribers sa tulong din po ninyong mga nakikinig. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Stories. Papa Dudut Stories.